Samantala, pagpapahalaga naman sa usaping ASEAN, tinalakay sa isang International Assembly para sa mga kabataan sa isang universidad sa Maynila at Bangsamoro Basic Law. Sumentro sabing pagtitipon. Ang ulat mula kay Princess Habiba Sari. Nagtipon-tipon ang mga kabataang Pilipino high school, college students at young professionals mula sa iba't ibang lugar ng bansa sa isang universidad sa lungsod Maynila para sa taunang International Assembly of Youth for UNESCO na inorganisa naman ng National Association of UNESCO Clubs in the Philippines kasama ang UNESCO National Commission of the Philippines. Ang 3 araw na pagtitipon na ito na may temang Gearing Up for ASEAN Integration Towards Sustainable Development ay upang imulat ang mga kabataan sa mga kinakaharap ng ating bansa, sa ASEAN at maging sa buong mundo na layong ipaintindi ang kahalagahan ng pakikisani puwersa sa mga ibang bansa sa pagpapalakas ng ating sariling bansa, lalo na sa ekonomiya. Ideally, the conference will produce a resolution that submitted to the UNESCO Paris and National Youth Commission. We have 3 sub-themes, which is climate change, post-2015 educational agenda, and human rights. We also had accreditation for welcoming for the new members, and so we want to gather youth and inform them. Kasama sa mga naging panauhin sa nasabing assembly ay ang mga kumakatawan mula sa ASEAN Affairs ng DFA at ang DTI na tumalakay sa kahalagahan ng ASEAN sa pagpapaunlad ng ating bansa. Sumentro din ito sa Bangsamoro Peace Process na tinalakay naman ni Maria Scheherazade Roy Vivar ng legal team ng OPAP. Sa kanyang diskusyon, ipinakita nito ang naging history ng peace process ng Mindanao sa mga nakalipas na dekada simula pa noong panahon ng mga Espanyol hanggang sa mga naging negosasyong paungkaunlaran ng iba't ibang lider ng bansa sa lukuyang administrasyon na siyang nagbigay pagkakataon upang ipasa ang Bangsamoro Basic Law. Layon nitong ipaabot sa mga kabataan ang mensaheng intindihin ang problema sa Bangsamoro at alamin ang kahalagahan nito bilang isang Pilipino. Ang mga kabataan, tuwang-tuwa sa naging oportunidad ng pagdalo ng assembly. Para sa akin po ay, ang assembly na ito ay parang ang avenue for us youth para to learn something about climate change, human rights, and the post-2015 education na plan ng, of course, the United Nations. Kasi yung United Nations ay tumutulong para mag-suggest ng resolutions for not only for the country, but also for the betterment of other countries. Kung ang iba'y nabigyan ng pagkakataon, ayon sa mga organizers, marami programang kasasabikan ng mga kabataan na maaari nilang daluhan sa mga susunod na pagkakataon. Anila, lubos nilang hinihikayat ang mga ito na makialam sa lipunan at maging kapaki-pakinabang. Nakakatuwa kasi nagkaroon tayo ng assembly na naman every year and this year's theme are sobrang relevant as we move towards ASEAN integration. We have to be inspired. We have to encourage everyone. We just have to remain vigilant and be agents of change. Yun. So dito sa Philippines National Commission for UNESCO, we offer a lot of programs and projects for the youth. We'd like to invite everyone to like our page, unesco.gov.ph, our website, and our Facebook page, UNESCO/Philippines National Commission, to get to know more about our projects and programs. Para sa bayan, Princess Habiba Sari.